21 na. Kanina pa naghihintay yung mga yun. Sorry. Live po kasi si Madam. Kumusta Live si po ang Madam. audio? Kaya namin na yung time. Masa audio? Mic test. Hello, Mike. Nagbabago ng katawan natin. Hi, Louie. Hello. Hi, Louie. Kamusta po, audio? Go, go, go. Sabi ni Angelina David. Angelina! Rodsky Gonzales. Maya Pebengi, Mampa, Menser Marlon, Itodo Tane Kabalen, Ing May Sug Angeles. Hindi magpapalupig ang mga Kapampangan dahil maliwanag ang panawagan ng Hakbang May Sug. Taps, may karapatan tayo tama po mga katete at mga kaebon-ebon. Kamusta po? Kamusta, audio? Hoy, ikaw katete ka, Ebon. Ba't wala ka kanina? Yun, hinahanap ka dun eh. Nagninong duty tayo. Sabi ko nga po, pagbigyan nyo na po yung matanda. Meron po Sobra siyang naman, duty kanina. nagninong lang, matanda na kami. Ano ba ang unang, nagninong ka na ba sa kasal? Hindi pa. Ano ba, 34 years old pa lang ako, may... Nagnininong ka na. Hindi, may nag-aalo. Sabi ko, tumigil kayo. Pero ngayong 40 na ako. Oo, pwede na. maingay po ha. Nasa labas Maingay, kami. maingay, nasa Nasa labas. outdoor restaurant po kami. Naka-fresco po kami. Kami po ay nagsiselebrate ng aming... Sa celebrate. Pero hindi kami mag-aagawa ng baso. Excuse me? Para inuman ko yung baso ni Pamela, hindi rin. Yeah. Medyo maselan ako sa birthday. Oh, yan. Tama. Eh, hindi. Kahit naman ako. Hindi sa ano ha. Hindi Hindi, sa... actually, kahit sa mga anak ko. Wait, O lalo mga anak ko. Kahit yung mga Yeah, pamangkin ko. Yes, hindi na nila ulitin. Yan. Anong arte-arte naman nito? Yung kala mo sa'yo lambing lang. Pero sa kanila, no. Pero iba hindi na. Well, anyway, sige, bakit wala ka kanina magpaliwanag ka? At bakit mukhang Ay, bihis na speaking of bihis? Ninong, best wishes sa inaanak ko, and purification and may kudumo. Oh. Ang daming mga ex-official. Katuwang ko yung si dating general manager ng PCSO, si Attorney Ferdinand Joy Rojas. Actually, nag-thank you ako sa kanya. Walang audio? Sa mga audio. Ganun. Ha? Bakit? Walang Mic? ano? Malakas yung hangin? Yung electric pan, tanggalin ko lang ang mic. Yung electric fan niya. May electric pan na. Sobrang ano naman nung mic. So, kumusta po? Kanina naman, alam mo, hindi pa nagsisimula yung press ko. Ay, wala pong audio. Sabi ko, paano walang audio? Sabi ko, wala pa nga nagsisimula. Anong audio hinahanap? Pinatulang ko. Totoo lang ako. Ay, umuulan. Pero kumidlat pa kanina. Kumidlat. Sabi ko nga, tago kayo sa Malacanang. Baka dumami kayo. Mga sinungaling dyan. Baka dumami. Pagka sinungaling, kapatid ng kawatan. Kumusta po ang audio? Audio check po, audio check. Sa hangin yan, inuusog ko na po yung electric pa na inano ni Kuya Waiter. Mahangin pa po, o kaming mga nagsasalita mahangin. Ang dami no, 262. Maingay po talaga. So, okay na. Wala, hindi natin dala. No? Matsatsagaan nyo po. Okay na audio. Okay po audio. Okay naman po. Ano yun? Maingay? Hindi okay? Ano ba? Okay? Hindi okay? Kanya-kanya ng appreciation kasi. Hindi. Minsan parang nakakaano na. Yung minsan biglang Hangin nga yata. Okay Hangin nga. Kasi kanin may electric pa, saka hangin talaga sa labas. Kung mahangin po, baka nandito yung tropa namin dati na pala kung sino. Yung dinaik-sirod na baro, undoy na, ala yun na. Nagsusuot ng damit ng black bear. Ginag-uwi ng alak sa opisina. Okay na. Ay, late Quinones G. Ang dami nyo na. Sorry, hindi ko nabati yung mga una ha. Hazel ay stretch, syempre. Ito, si OFW. Ko ha, pagod ako sa Pagod. Kamusta kayo pa? Uy, ang galing. Ang galing ni Pamela kanina. Galing magtanong. Tayo ng tanong kay Marlon. Dahil sa kanya lumabas yung Gcash. Alam mo, ang laki ng kaba ko kanina. Siyempre, alam mo bakit? Oh. Hindi, umpisa pa lang, wala pa tayo sa site. Oh.
sakay ko alam kung sino, ang prinsesa Mother Pebbles natin. Tapos, hindi una, pagkasakay ko lang niya, Mother, saan tayo? Alam mo na, sige, alam ko na. Sabi yan ganyan. Tapos sabi ko, diretso mo lang yan. Eh nakikita ko na yung itutumbok, mag-i-split. Oo. Sabi ko, Mother, right or left? Tapos sabi, ikanan mo. Nagle-left ako. Tapos sabi ni Mother, totoo nga? So alam niya, napatunayan niya na So totoo. Sabi ko, alin? Hindi mo alam ang kaliwat kanan mo. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, alam ko, nalito lang ako. Edi, andar na naman kami. Tapos nasa venue and all, pabalik na kami na Manila. Tapos sabi ko, Mother, from here, alam mo? Alam ko, pero ang problema, alam mo yung right and left? hindi ko man lang maisumbat sa kanya na, hoy, ako ang super mo ha. Hindi. pero hindi at least hindi ka inantok. Hindi nga ako inantok. Meron akong moment na inaantok na ako. Sa Tapos biyahe. nagpatawa na naman siya, nawala yung antok ko. Hello, Mother Pebble, see you sa See Monday. you sa Monday. Eh bang si Ma'am Joey, wala? Si Ma'am Jo, alam mo ang oras naman natapos yung vlog Uy, niya. inabot ko yun. Gising na ako. Umaga na. Oo, alas napaiyak. 4. Napaiyak pa si Ma'am. Oo nga daw. Ang dami ko sa Napaiyak comment kanina. Sa- Bisitahin kasi umiyak si Sas. Oo, doon sa Reuters. Bakit? May report si Reuters na napatunayan na may clandestine ops ang Amerika Sa laban sa China at ang tinutumbok ng operation na yon yung mga Pinoy masyado nilang sinira ng Sinovac vaccine na demonize nila yung vaccine na yun. kasi made in China. Made in China. Formulated in China. Tapos, syempre, lumilitaw ang COVID galing China. Mm. So, hindi naman pala talaga delikado yung Sinovac. Remember, marami tayong mga kababayan ang ayaw magpapakuna ng Sinovac. because Tapos, of that. natagalan din yung pag-procure ng government, Philippine government, na kumuha ng Sinovac vaccine dahil nga sa apprehensions ng mga kababayan natin. Pero ano ako Sinovac. Ako kasi Sputnik. Sa dalawang beses. Ang Sputnik ko yata booster na. Sa HQ, nakadalawang booster ako, parang Moderna tayo o Pfizer. Parang hindi ako nakakuha sa HQ. Tapos ayun, ang catch doon, masyadong dinidiin ngayon ng BBM administration, sinisisi nila yung EDCA. Okay. Kaya panahon daw ni Digong nung aprubahan yung EDCA, samantalang isa pala yun sa agreement ng American government saka ng Duterte administration na sige, bigyan nyo kami ng vaccine nyo from US basta papayagan namin yung EDCA nyo. And nireport na yun may nirepost kanina si Ma'am Joy ba doon sa article sa Manila Times ni So isinisisi na naman nila yung EDCA kay Duterte. Sinisisi nila. Like Pogo. But how stupid are you that you are now the president, you are now the one in authority, that you can cancel everything in a snap, Correct. and you did not do it. Ganyan din ang Pogo. What you did is you even enhanced it, you even empowered them by adding more EDCA sites. How stupid. Nakakabisi. Paano ba tawagin doon? Basta para hindi sila masisi, tinuturo nila sa ibang tao kay Tatay Digong. No, they blame others for it. Ganyan din ang Pogo. And kahapon lang o kahapon, naglabas ang statement ng Chinese Embassy sa Pilipinas na please, stop nyo na ang Pogo. Kasi sa China naman talaga, hindi pinapayagan ng gambling. So dito pinapayagan. Ngayon para mawala na rin yung agam-agam na may mga espiya. Sila na ngayon ang nag-challenge sa government na okay, Isara nyo na. Stop. Ayaw naman isara. Ayaw nyo Isara ng pagkor kasi nakikinabang sila. Pam, alam mo ba magkano lang ang revenue ng Pogo sa Pilipinas? 64.4 billion. Yung layo na ito, katiting lang to sa 800 billion na kine-question ng
ng taong bayan doon sa program funds, Pero ang diba? pilit nilang binabato ngayon, yung 51 billion daw na budget ni Pulong Duterte. And Wala how yun. stupid are you Lahat- people? Magaling silang magaling silang magturo. Magpito, Oo. Magturo ng hindi naman talaga kasalanan ng ibang tao. Yung kasalanan nila, binabaliktad nila, tinuturo nila sa ibang tao. Uy, ikaw na nakaupo dyan, yung bang pagkasinto-sinto mo sa amin mo rin sinisisi. Ikaw yung kakago. Ayun yata trip niya eh. Kaya yung Kim Jokel. Thank you po sa pakulay. Kamusta na audio? Okay ba audio? Bandahin na natin nasabi. Minit yung ulo ko sa topic mo. Ang aga ba? Aga. Baka naman pagod lang yan. Parang Hindi, nakakainis yung gamin. Yung isisisi mo, yung parang tangina ka. Sorry nakakapagmura na kasi ako ng ganyan. actually, Pam, Nakakairita hindi ka. lang yun ang issue. Ang issue doon, maraming buhay ang namatay. Kasi inantay pa talaga ng Philippine government. Kasi ang available talaga na vaccine na agad-agad, nung pandemic, ay Sinovac. Kaya nga, sinira ng ganyan. Sinira nga. Kasi nga, Siniraan. nag-operate ang American government. Alam mo, regardless, meron talagang mahina ang immune system na ganyan, natatamaan ng sakit, mamamatay ka. Sige, wala na tayong magagawa doon. Pero if you keep blaming the past and you don't become responsible for the present and the future, that is shame on you. Diba? That's so annoying. Alam mo, ganda ng report ni Reuters. Tapos, yung lumabas na, yung nirepost natin, tungkol doon naman sa sinabi ni comparing Scott Ritter, di ba? Kasi pare, Sa kasal nakita mo. nagpa-proxy na lang si paring Scott Ritter. Si Scott Ritter po, former UN Weapons Inspector and US Marine Intelligence. Alam mo, sa statement niya na yan, na the Philippines is not our friend, we hear the sarcasm. We understand the sarcasm. He is trying to be friendly to us by making us realize na, hey, we are concerned about you. The US is not your friend, but here is what you must do. Grow up. Yun yung mensahe niya eh. Yung ibang tao ni literal eh. Yes. Nakakainis. Bukod kay Scott Ritter, naging speaker din dun sa press con ng ano ba bigkasin to? Schiller Institute. Schiller Institute. Si retired Colonel Richard H. Black na dati siyang head ng US Army's Criminal Law Division sa Pentagon at dati ring state senator sa Virginia. Tapos si Ray McGovern, dating CIA po siya. CIA analyst at co-founder ng Veterans Intelligence Professional for Sanity. At syempre si Helga Zepp LaRouche, founder naman na Schiller. LaRouche. Sorry naman. LaRouche. Parang apelido ko Pedrosh. Pero bago yung shoutout kay Miss Cathy Cruz yung mga nakapanood po doon sa video, yung nagtanong. Oo, kaibigan natin siya. Matagal natin and subscriber natin siya. So was it, Ate Cathy, galing ng tanong mo. You know anong ba tayo discovered? Nag-viral. Miss Vivian Veles is our subscriber. Oo, talaga. Talaga. Nag-approach siya kanina, subscriber niyo po. Ay, Ma'am Vivian. Ganda pa rin ng Alex. Nakita ko nga. Sobrang ano. Liit na mukha. Talaga. And alam ko beauty and brain si Ma'am Wait, Vivian. ito yung press ko na hindi ako na-bore. Talaga? Oo. Oo. Maliban sa nasa harap ako, bawal akong mabore at antok-antok. At saka nagtanong pa Hindi, talagang yung may engagement, may pagtanong, hindi ako na-bore. Sorry, nakatira. Hindi. Okay lang. Balikan natin bago tayo magmaisog, no? Total na ipasok natin to. Yung nangyaring press ko na yun, Zoom. Nangyari pala to June 12, nung Independence Day mismo. Tapos, sa 3 p.m. US Eastern Time, sa National Press Club mismo ng Washington, D.C. Inorganize siya ng Schiller Institute. Siguro isang school. And yun, good thing, nakapagtanong ang Pilipina reporter natin, si Ma'am Cathy Cruz. At maayos pong nasagot nila Sir Scott Ritter at si Colonel Richard Black. Nasabi nila na ang Pilipinas ay ginagamit lang ng bansang Amerika
at hindi totoong unay silang kaibigan. Kasi pababayaan tayo nito kapag ka nagkaroon na ng Pagtapos na ang digmaan. lahat. Oo. Oo. Ano ba tayo sa lahat ng ito? Di ba tayo ay, ang lahat ng nagaganap ay proxy war lamang. Yes. Ano ba ang proxy war? Ang proxy war po ay isang kaguluhan between two countries na hindi indirectly naglalaban. Maybe I'm wrong, no? Yung kung mas nakakaalam, pwede po akong itama. Pero in layman's term, the way I understand it is ganun nga. Ang totoong magkalaban or may hidwaan is the US and China. But then US now saw an opportunity na si Philippines ay may pinaglalaban naman against China. Ito yung territorial dispute which is yung West Philippine Sea di umano. Ay, yes, yeah. Wala naman kasing West Philippine Sea sa mapa. It's all about South China Sea, di ba? So, nakakita ngayon ng weak link ang US na magamit si Philippines. So, ang ginawa niya ngayon, sige, susuportahan kita Pilipinas sa iyong pinaglalaban sa teritoryo mo, ito ang armaments, ito ang ganito, ito ang pondo, di ba ganyan? Susuportahan kita. Ipaglaban mo lang yan, sige, ignite mo yung conflict na yan. So, ginagawa ka ngayong proxy para ikaw ngayon ang magingay tungkol dyan sa ano yan, na hindi direktang nag-aaway ngayon si US na siya ang ikinis ako doon sa jeep ko. Sabi ko mamaya pa ako sunduin. Nag-aaway motorist na. hindi nag-aaway ngayon si China at si US. Oh. So nakagitna, nakasandwich ngayon si Philippines. Wala po talagang away na nagagawa. Ginagamit lang tayo. And yun yung gustong sabihin ng kumpare mo na parang Paring Scato, Peter. gising kayo, grow up. Hindi, saka pinagdidiinan nila na pwedeng mag-usap sa pamagitan pwedeng magkaroon ng diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng bansang Pilipinas saka China. Kasi hindi naman talaga nakikipag-away ang China sa Pilipinas. Kung ano man yung hindi pagkakaintindihan at kung ano man may issue ang dalawang bansa, pag-usapan ito ng maayos at hindi dapat magpagamit sa isang ikatlong partido, yun yung bansang Amerika na siya lang nag-uudyok at siya lang bumubuyo at siyang tumutulak sa atin para ipasok tayo, isabak tayo sa isang digmaan na alam ng lahat na magiging madugo. Maraming mamamatay, maraming masasaktan, maraming mangungulila at magugutom. Ba't maraming mawawasak na hindi lamang ari-arian, kundi maraming mawawasak na tahanan kasi may mga mangungulilang mahal sa buhay kapag nadamay na yung mga kamag-anak nila o napatay sa gera. Yung mamamatay na lang, Marlon, hindi lahat tayo maka-accommodate ng ospital. Correct. Dahil maaaring ang mga ospital na yan ay isang nasa mga sumabog. Hindi niyo ba napapanood yun sa yun sa Palestine, di ba? Kahit anong gera pa, ang unang-unang tinatarget ng magkalabang panig, yung mga vital installations nila. So kung tayo ang unang-unang gigirahe, ang unang tatamaan dito, airport, hospital, supply ng tubig, supply ng kuryente, Ang supply ng pagkain may staff, di ba? And yung press con pa lang yun nila paring Scott Ritter. Tungkol din to sa nuclear war. Yes. Tungkol din to sa Alam mo, meron may dapat pala nilinaw ko kay pare kung katete ba siya o kay Ebon, no? merong, basahin ko lang yung portion na, Sige. bakit biglang nag-moist yung salamin ko? Basahin ko lang yung portion ng post ni Attorney Vic Rodriguez. Guys, follow niyo si Attorney Vic sa Facebook niya. Attorney Vic Rodriguez, meron po siyang blue badge. Si Senator. Makalsukan ka na naman dyan, sige ka. Ito yung portion ng message niya. Huwag tayong magpapagamit sa Estados Unidos at bulag na yakusin ang anumang ipagpuutos nito sa sadyang taliwas sa saligang batas at interes ng Pilipinas. Umiiksi ang puwang ng kapayapaan, magkaisa at kalampagin si Marcos para gisingin at bulatin na siya ay inihalal na Pangulo ng Pilipino at hindi ng mga Amerikano. Natumbok, no? Totoo naman yan. Natumbok. Huwag kang pakatungkak sa mga Amerikano yan. Ang masakit dito pa, nung nakaraang halalan, nung nakaraang kampanya, hindi niya naman sinabi na ganyan pala ang plano niya na isasabak niya tayo sa gera para lamang magpakatuta sa bansang Amerika. Ang sabi niya noon ay
Friends to all, enemy to none. enemy to none. Ngayon, lekat na yan. Wala, Okay. konting yung sinasabi niyang bumahin ka lang, mawawala na sa mapa ng Pilipinas. Ano Malapit-lapit na nangyari? po yan sa katotohanan. Para lang niyang sininghot yung sinabi niya na wala na ulit. Isang singhot lang nabura na dyan sa utak mo. Palibhasa kasi wala sa puso lahat ng sinabi mo. Lahat yun binasa mo lang. At bukod dyan, marami tuloy ang nagtatanong ngayon kung nasa matinong pag-iisip pa ba ang Pangulong Bongbong Marcos para isabak tayo sa gerang hindi naman dapat Atin. atin. Di ba? Para ka nang himasok sa away ng mag-asawang hindi mo naman kapamilya. Oh, wait. Ano ba nangyari sa extraction, Pam? O yun Away yan. mag-asawa yon. Bakit nang himasok naman si Neneng Champagne? Huwag ka nangyayala. Oo, Gusto niya diba? mangyayala. Yun lang naman yung ano eh. Nakakairita, no? Sobrang nagagalit ako. Pero ang ganda ng mensahe yun, very on point. Yes. And for Attorney Vic Rodriguez, who keeps his, his friendship with BBM and has now the courage to call him out, ibig sabihin, sobra ka na. Parang, uy, asa ng tinumo, di ba? Saka hindi basta-basta yung ginagawa niya. Kasi marami ang pagpatay at marami ang babahan ng dugo rito. Babahan ng dugo pag natuloy itong pinangangambahan nating gera. It's as simple as hindi tayo panalo. Walang panalo Walang- sa gera. Walang panalo sa gera. Walang panalo. It's as simple as that. Ang panalo lang rito, yung bansang Amerika kasi negosyo nila ang mga armas, negosyo nila ang bala, negosyo nila ang mga armaments, ang tangke, ang bomba, ultimo, armas nuklear. Ano kaya ano kaya ang kasunduan ng Amerika at ni BBM? Para mapa-oo naman si BBM at bigla na lang yan nakalimutan. I am very aware that the people surrounding him still know na ang sinabi niyang foreign policy niya last time is that one, na a friend to all and an enemy to no one. I am very sure. Nakapaligid sa kanya yung organic niya. Alam namin fresh sa utak niya yung ganyan na policy niya na inihatid sa bayan ng Pilipino. Kaya nga siya nagustuhan eh. Di ba? Yeah. But where are you now? Yung mga anong tawag sa kanila? Yung mga pakiwari ninyo sa sarili nyo na kayo lang ang mabuti, kayo lang ang magaling. Nasaan? Ilabas naman ninyo. Diyos ko, nandyan kayo sa pwesto dahil Pangulo ang boss ninyo. Pag ang boss ninyo natanggal sa pwesto, ano kayo? Nasa pwesto pa rin ba kayo? Tuminutin-unan kayo, nakakairita kayo. Lalo tuloy lumalakas ang panawagan na na magpa-drug test ka. Lalo lumalakas ang panawagan na mag-resign ka. Kung itutulak mo rin naman ang bansang Pilipinas sa gerang hindi naman karapat-dapat, at sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez ang gera ay malaswa. Yes. Ang- Kasing laswa Oo. ng pag-agaw mo ng baso ng may baso. Para Mismo. kang hindi edukada na ginawa mo yun. Tapos, eto, ginalaw na ni Madam Liza ang baso. Yung baso ginalaw Ano niya. ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sumagot na siya. And for Ma'am Liza, na alam mo yun, yung maglabas ka ng statement mo na hindi niya ginagawa hindi niya ginagawa. Ang dami niyang issues na hindi niya sinagot. Napilit niyang ginena. Alam mo, unang-una dyan, yung akusasyon ni Attorney Glenn Chong tungkol sa involvement Smartmatic. niya sa pakikipag-usap sa Smartmatic. Pangalawa, ISAF, yung I had nothing to do with ISAF. Appointment. Yes, yung mga appointment na ganyan. Pangatlo, yung involvement mo sa extraction. Pang-apat, yung ang business relationship or personal relationship mo sa isang Michael Ma na nadadrag ang pangalan na isa siyang agri-smuggler. Agri-smuggler. Diba? Tapos, iisa ang opisina ninyo sa ORE. Wala ka rin sinasabi. But now, here comes SP Cheese Escudero na may baso ng champagne. Inagaw mo kasi friends kayo. Since law student days. Ano silang ba sila? 10 taon na agwat, 10 taon ng tanda ni Oh,
ni First Lady Lisa, First Lady, kay SP Cheese. So, tapos magkaiba sila ng law school. Unless na magka-fraternity sorority kayo, pwede ako maniwala ron. Unless na nagturo ka rin sa UP. First Lady. Nagkakating class sila pareho at tumatambay lang sa Freedom Park ng kung anong eskwela. Kahit may, siguro, nung nag-aaral kasi kung 10 years ang agwat, nasa preparatory, nasa baccalaureate degree pa lang si Cheese sa UP. Professional na siya. Malamang abogado na si Lisa, di ba? And nung nasa law school na si Cheese, baka ganun yung... Sorry, naputo. May mga, actually hindi naman napipito, medyo nasasaktan. Sa New York. Sa New York. Sarcasm po yun, and wag daw natin tawagin New York. New York daw, New York. Mga New Yorker. Wala ko naman. Hindi, kasi kaya naman natin ginawa yun. Kasi siya naman nagsabi nun eh. Namin. Kaya kayong mga New Yorker, mga nasasaktan, pati kung isi-isi nyo po sa kanya. No. Ganito natin sila encourage. Ibahin po ninyo ang perception ng very New York. Make it different from what she defines very New York. If she defines very New York as someone who is so conceited, someone who is so feeling powerful, upright, so nuknukan ng arte, nuknukan ng kasinungalingan, very New York who are modern people who fight for the right of the Filipino people. Hindi po ang gawin ninyo. Actually, Pam, si Lisa lang naman ang nag-iba ng connotation ng New York. Kasi kahit naman dati, pag alam natin New York, uy, iba yan. Kaya yun nga ang sinasabi ngayon, natin sa ganyan kanila. na lang ng New York. Don't take offense. Yan nga lagi sinasabi ko, diba? Parang don't make everything about you. Kung ang pinag-uusapan lang naman namin ng isang tao, yun lang isang tao yun, diba? So, ganun lang naman yun. Anyway, Pam, nabasa mo yung statement yan? Yes. Sinungaling, no? Actually, sinungaling, and hindi ka paniwala eh. Hindi siya sinulat nag-usap ba sila? Uy, alam mo, inaral ko yung video Ang galing, alam mo una, hinimay ni Maharlika. Oo nga, napanood ko yun. Hinimay niya, Tinimer pa niya. May timer pa, di ba? Na wala talaga eh. May hindi bumuka ng bibig eh. Ngayon, dito natin makikita si SPG sa pagiging maginoo niya. Dapat, pag maginoo ka, hindi ka sinungaling. Dapat, patunayan mo, SPG, patutuhanan mo yung sinasabi ni First Lady na nag-usap kayo. Diba? And may sinabi na malamig yung champagne mo. Ngayon, kung talagang maginoo ka, sabihin mo naman ang totoo na wala, hindi naman talaga. Talagang basta kinuha lang yung... To be objective about it, since maginoo nga siya, he will just like cut the issue anymore. He will not reply to it na. He will give the last hurrah to the, to the lady. Pero grabe, no? Malay mo naman kasi kumalikot siya eh. Kumalikot siya. Pero alam mo ba? Nasa buka ng bibig yun. Nasa buka ng bibig yun. Tumingin lang eh. Kahit dito ngayon, mag-usap tayo eh. Diba? Sige nga, mag-usap tayo. Hindi mo ano, puppet? Yung... diba? Ventriloquist. Yung hindi bumubuka yung bibig. Wala, napakasinungaling. Alam mo, kung ganitong klaseng pagsisinungaling, ginawa niya na rin yan. Natatanda mo ba nung nagpa-interview siya kay Tunying? Ang sabi niya, kaya naging budget sa kanya si VP Sara kasi nakita daw niya sa rally may suit si VP Sara na tumatawa habang nagsasalabang tinatawag na bangag ni Pangulong Rodrigo Duterte si BBM. Wala naman siya maipakitang video na tumatawa ang VP Sara. So, palusot niya lang to. Diba? Itong palusot na to, ang katumbas nito, pagsisinungaling, ginagawa niyang gago ang tao, ginagawa niyang tanga ang mamayang Pilipino. Ewan ko. That's so sad. Well, may ganito kang klaseng na First Lady na usually, Marlon, sa ganyang couple na you hold the highest position in the land, usually ang problema dyan, isa lang dapat eh. Either yung asawa or yung... Dapat saway, no? Yung dalawa eh. Sila dalawa ang problema eh. Okay. Balikan ko lang rin yung pagsisinungaling niya, yung statement niya. Sige, considering na nag-usap sila,
Considering na super close sila, tama ba yung inasal mo sa harap ng mga diplomatiko? 'Di ba? Sa harap ng mga foreign dignitaries, yung inasal mo, tama ba yan? Na ultimo yung champagne, kayo naman naghain, pipintasan mo. Kanino ba yung champagne na yan? Pero ng mamayang Pilipino yan. Pero nasa loob kayo ng palasyo ng Malacanang. Alam mo, Sinungaling ka na, bastos ka pa. may nag-message sa akin, consul, Oo. na naging kaibigan ko. Ang sabi niya, sinend niya sa akin yan, yung video. Okay. Tapos alam mo yung caption mo, she's really something, no? Tama naman. Hindi ko alam yung isasagot ko. Nakakahiya eh, foreigner yun eh. Oh. Oo. Pero Asian country. Nahiya talaga ako, hindi ko talaga alam yung sasagot ko. Kagaya dati, kasi nasa multinational company ako before, di ba? Tapos, most of the time, ako yung ako yung body ng mga foreign counterparts namin na dumadating from either Europe or Asian counterpart namin. So, foreign dignitary ka. Hindi. Ibig sabihin, ako lang yung body nila na parang Okay. Ikaw si Shepherd. I show them around, Okay. ganyan. So, I join them for lunch. So, siyempre, makikita nila yung kakatukin yung sasakyan mo, tapos may mamamalinis. Tapos yung itatanong yung tawa eh, yung wala kang naisabot. Nakakaya. Yeah. Nakakaya tapos nakakapangliit bilang Pilipino. Hindi Mas siya. marami ngayon. Ang dami. Mas lalong lumala. Na, eto, tungkulin to ng DSWD. Alam mo, unang suggestion ko dyan, ano ba naman maglagay kayo ng hotline para sa mga street children? Ang inuuna nila, ayuda, tapos namimigay ng ayuda ang DSWD, ang namamahagi, mga epal na politiko. Speaking of ayuda, Marlon, naitanong natin kanina during the press con ng Maisud, yung sinasabi mo yan, no? Na ang tanong natin was, malapit na ang susunod na State of the Nation address ni BBM. Ano ang inaasahan nila magiging mensahe nito? At ano ang gagawin ng hakbang ng Maisog Group sa araw na yun? So, sinagot na syempre, kanya-kanya silang ini-expect nila na hindi kasi malingan ang lalamanin ng mensahe dahil ito ay dapat update ng report niya from last year. Ini-expect nila. Tapos may mga nagbibiro pa nga na parang, puro ayuda. Hindi pwedeng puro ayuda o yung achievement nila ng pamimigay ng ayuda. Dahil lang ayuda ay hindi isang achievement. Correct. Ito ay pagpapakita ng mahirap ang ating bansa. Kaya yung mga ganun, Tama yun. nakakatuwa. Kasi it was very vocal about it was Ma'am Vivian Velez when she said na dapat hindi siya sinungaling. Dapat yung totoong data na ilalabas at sasabihin niya sa tao. Tapos, not very specific kung ano ang gagawin ng hakbang ng Maisog team on that day, but she as a broadcaster, meron yata siyang show, radio or TV show. Ma'am Vivian will monitor and talk about the SONA inputs. Ayun rin, dapat magplano na tayo. Anong gagawin natin? Alam mo, Pam, Di ba? We have ang gawin natin ngayon, ikayatin natin si Vice President Sara na magkaroon din siya ng hiwalay na SONA. Yes. Diba? Sana, pero mangyayari pa yun. Will she be Pero there? sigurado ako si Ma'am Marlica gagawa ng sarili na naman Last ng year, SONA. Diba? mas marami pa nga yata siya viewers Oo, nun, diba? Oo, no? Tapos ikumpara na naman natin ngayon yung mga viewers, Oo, yung diba? mga points yan, grabe, nakakatawa din yun. Oo. Pero naitanong din natin yan, Marlon, sa press con kanina, na nag-declare na si VP Sara na wala ng unity. Okay. Tapos kailan po kaya natin siya makakasama sa mga susunod na maisug, hakbang ng maisug. Okay. I felt somehow that they were very careful in answering the Ano ba sagot? Ang sagot is, di ba nakasama naman natin siya nung unang-una sa Davao? Yun ang sagot. So, may karugtong yun. So, kung nakasama natin siya nung unang-una, expect nyo na sasama uli siya sa mga susunod na maisog. Pero I did not, insist on asking for more. Kasi, Marlon, kung ikaw
may respeto dun sa aura na Aloe vera, yeah, thank you. Oo. Pag ikaw may respeto dun sa sinagot ng tao at naramdaman mo nagkonekta yung isip niyo at mga puso ninyo, you know when to stop. Yes. Di ba? Ganun naman ang sa Tama. journalism. Know Tama. when to stop. Know when to ask, when not to ask a question anymore. Eh, So, I yung stop. nang agaw ng campaign, alam niya ba kailan siya ito? Hindi, kasi Ng mga kapalpakan niya. nung ininuman niya, binalik niya, kumuha siya ng bago. So, she doesn't know when to stop. At naitanong natin yan, Marlon. Alin to? So, press con ulit. Yung kung mamimigay sila ng champagne. champagne. Ang galing mo ron, Pam. Ang galing ni Actually, natawa sila Pamela. doon. Ang galing Natawa ni naman Pamela. sila. Hindi, kasi Galing gusto mo lang ba? natin, very organic yung pagkakasabi nila na ito po ay walang funding, minsan po mga sarili naming bulsa. Oo, Tapos, no? isa po may naiiwan po tayong bayarin na binabalikan na lang po natin yung ating mga supplier. Sabi mo. To the point na kinailangan namin mga vloggers sa harap na makiusap na please magbigay po kayo ng account number kung paano po makakabigay ng tulong yung mga, kasi maraming nagtatanong maraming nagtatanong sa comment. So, okay, they gave, ayaw nila. To be honest, ayaw nila. Mapapanood naman ninyo yan sa Saan niyo po vlog. yung ano? Ayaw nilang magbigay hanggang sa, okay, sige, finally, here's my number. Yung pinaka-lead container natin. Si Bishop Edwin or Dr. Edwin. Bishop, O yun. Yung Edwin. number ang binigay. Alam mo, Marlon, yung pagkatapos ng press con, tapos Edwin Mamiti. O yan, tama. Nung magla-lunch na, bumalik siya sa, although hindi na tayo live lang, bumalik siya sa harap and he announced that because of the power of social media, we were able to collect 23,000 pesos. Wow. 30 minutes after announcing it. And I'm sure it's still now overflowing with donations. Mga kapete, kaebon, wag po kayong, kung meron din naman po tayong konting naitatabi, Piso-piso. alang-alang lang po sa ipinaglalaban ng may sopa. Konting tulong po. Malo yung piso-piso yun. For all you know, 23,000 viewers gave 1 peso each. Piso-piso, baka mag-resign ng Pangulo, no? Bakit? Malay mo. Hindi, piso-piso natin, baka magising siya. Diba? Kung ako naman yung piso-piso, igaganon ko sa kanila. Tayo, dami natin piso, no? Dami na, no? Oo. Nakakatuwa. Paano Pero ulit? alam Paano mo, ulit? Ano nga sa iyo, gano'n? ayoko, short mo yan. Ay, sige. So, ganun ba pa? Hindi, ang tawag dito, nawala tuloy ako. Gigil ako sa'yo. Alam mo kanina, Ano nasa sasabihin kasal ko? ako pa. Naisip kita. Oh! Bakit? Sabi ko, ano kaya pag si Pamela ang kinasal? Ninong ka? At alam mo, sigurado ako maraming mga katete at maraming mga kaebon. Ang magla-live. Ang Yung hindi magbabolunteer. naman sila invited, pero nandun sila sa site. Yung secretly gumawa ka ng invitation. Ang magbabolunteer, ikasal lamang ang Pero alam Pamela. mo, halimbawa, sige, hypothetically mangyari yun. Tapos ipapakilala ko sa inyo. Oo. Pero feeling ko sa simbahan, kayo grupo ni ikaw, si ganito, si ganyan. Siyempre hindi natin gusto sabihin, feeling ko gagaguhin niyo ako sa loob ng simbahan. Eh? Hindi, ramdam ko Hindi, yun. kailangan namin ginaganon. Hindi, no? Pag nakita ko na kayong may formation na ginagawa sa altar, ay sasabihin ko, Father, ipakulong niyo po yung mga yan. Magpapasukin niya. Oo nga, no? Tama. Pag ba nag-resign ng ano? Pag nag-resign si PBBM, magkakajowa ka na. Salali kay PBB eh. Lukong ko. Bakit ako salali sa kanya? Malay mo. Ay wait, kasi ano ba yan? Imposible yan. Kasi imposible yan. Oo nga, no? Oh, kasi imposible yan. nga, no? Alam nyo, since pinasok mo na rin lang sige po, i-exploit nyo po yung personal life ko. Usapan na lang din naman natin. Pag na natin mag-usapan politika, Cherry Payne o Payne. Thank you. Kulong po sa maiso. Uy, O sige, ano? yung lalabas Yung dito, gano'n, ipasa mo, no? Sige. yung magiging revenue ba ang tawag doon? Dito sa Ito, alam ko episode rin na yung to, tawag yan.
ibibigay natin. Actually, nag-approach naman na kami kanina. Sinabi naman namin kung ano naman yung tulong na kaya namin. Okay naman sila. Saka kanina pagdating ko, kapag nagse-set up kami ni Pamela, binanggit na niya na sa abot ng mga kaya natin, Yun si lang third naman. floor studio, tutulong din kahit paano. Sa abot ng mga At kaya ko. na-i-offer na rin po namin na isa sa magiging talent ko si Marlon. Kakanta po siya sa stage para po i-entertain. Bibiglan nila ako may sug. Nailista na kita. Huwag ka naman, Pamela. Sa halip na mananalo ang may sug, sa halip na padayon, paurong na yun. Paurong. Paatras! Paurong, di ba? Ayun. Ano yan? Atras! May Ano yun? kita-kita Ano? tayo. Monday. Talagang Monday na yung may sug. Excited na ako. Alas 3 magsisimula. Stress. May pa-concert. Yes. At yung mga concert na to, yung mga artist na nandun ay libre. Yes. And Volunteers po sila. I was so surprised dyan sa sagot nilang yan. mga They don't pay talents. But talents offer their talents for free. mga katete, mga ka-ebon-ebon, ano po kaya pag makita natin sa isang Maysug concert ang isang Andrew? No? Dapat Ano kaya? tinanong natin yan. Gere. Buti next ko sa iyo eh. Yung parang Hindi mo, ano eh. medyo hindi off ka pa. Hindi yung off eh. Yung mood. Ita-timing mo. Parang No? parang hindi siya, Timing mo. hindi siya And good ipapasok. luck, makukuha kaya ng bagoong Pilipinas concert yung ang isang talent na katulad ng isang Andrew. Diba? Vivian Chingay, thank you sa pakulay. At to, You know, at the end of the day, if we try to be level-headed sa Okay. discussion natin, Oh. at the end of the day, these talents or artists are just doing their jobs. yes. Tama naman. It's Tama ka. it's money for them. No? Tama ka. We cannot blame, we cannot do the cancel culture that happened Oh, hindi ah. in the past. Hindi. Like the previous yung campaign, di ba ang daming cancel culture na gano'n? Pero kasi ako, Pam, naniniwala ako kay Andrew E. na hindi na kayang tapatan ng pera. Oh, baka mali ako. Kaya na kay Sir Andrew ito, yung samahan nila ng Vice President Sara. Kasi midterm election po yun, kalimutan ko lang date, 2022 ba tayo? So 2019 po, talagang lagi na pong nasa rally ng hugpong ng pagbabago si Andrew E. Kung is a regional, Regional party di ba? ng Vice President Sara. And nung 2019 midterm elections, may tama ba? O, pati 20 ano eh. Tama, 2019. Merong hiwalay na kandidato ang ruling party na PDP Laban. Hindi pa nahati ang PDP Laban noon ng Duterte wing and Pacquiao wing, Pimentel wing. Si hugpong ng pagbabago, may hiwalay na senatorial lineup. Although, yung ibang kandidato ng PDP Laban ay guest candidate nila. So, doon sa rally na yun, nandun na si Andrew sa campaign rally. Kaya hindi ako nagulat nung 2022 presidential election and national elections. Nandun na si Andrew. And siya talaga bumitbit nung Unity Rally campaign no? Yung entertainment part. Yung bagong Pilipinas, di ba? Bagong mukha. Ano lang to? Wishful thinking, di ba? But you know, if ganun na if they go way back, I believe he will share the same core values as that of VP Sara. Oo Na hindi naman siya hindi naman natin siya nakita. Especially now that already VP Sara declared na wala nang unity. Oo. Diba? Bakit ko pa kakantahin kung ano yung ikinakanta ko ng campaign ng unity? I believe that song will end. May character, hindi ko po mabasa. Tulong po sa Maysug. Jean Phoenix, para sa Maysug, basta ready kami mag-asawa kung kailan magpatawag sa kalsada. Maraming salamat sa inyo. May meaning ba yung per color? Kasi bakit may green, bakit may green? Hindi ako maalam sa ganito eh. Ano na lang po? Hinday naman na talaga si AE, Andrew E.
Kahit noon pa, tama. Sabi ni Rain 24. Carlito Herrera, maraming salamat at Kasi ano siya, maurong mga katulad niyo na lumalaban para sa kabutihan. Naming may hirap at sa katotohanan. Mabuhay po kayo. Kasi Maraming ano salamat ba? po. Carlito Herrera. nabawain niyo ba si AB? Hindi ko alam. Alam ko O, baka kaibigan alam ko lang taga tayo. Paranaque siya sa Lungga. Okay. Alam ko sa Paranaque siya sa Lungga. Akala Pero ko taga kung Davao. hindi. Talagang very close na sila. And knowing Inday Sara marunong mag-alaga ng kaibigan. At hindi marunong mag-abandona ng kaibigan. Isipin mo, may kaibigan kang Amy Marcos, hindi mo pa maabandona. Well, because, I don't know, that's a complicated friendship they have. So, we'll see, di ba? Kung hanggang saan yung hangganan, hanggang saan yung threshold ng pagpapasensya ng isang Inday Sara, ganito rin ang inaantay natin. Kung kailan ba talaga siya hihiwalay ng formal o todo lakas sa administrasyong Marcos. Well, it was also, naalala ko lang, it was also addressed sa press conference, na parang yung panawagan na si Inday Sara, pumalas kay BBM, Oh. can also be bad. Because, nakikita natin na si Inday Sara na lang naman talaga ang nag-glue sa government, kaya up to now, walang gulong nangyayari. She's that glue that unites everyone. Even if tanggalin mo yung tema ng unity na yan. Kasi the moment na yan pumalas, magkakagulo. So kaya hindi matuloy-tuloy yung suspension order laban kay Mayor Paste. Kung wala naman kasi talagang dahilan, wag yung gawin. Wag yung bukasan. Ginawa na nila yun kay Mayor Rama. Ginawa na nila yun kay Kuya Gob. When you Kay ask, Kuya Gob na, mga dati ng kaso yun. you ask about Baste. So I'm only answering about Baste. So, but if we go, yes, that's why the Hindi, same, tama ka naman, may point ka naman. the same Na kung ito answer. ang dahilan para kahit papano maging smooth pa ang takbo ng pamahalaan, okay, so be it. Pero merong hangganan. Yes. Merong hangganan para pagpasensyahan natin ang nangyayaring kabulas-kugan sa pamahalaan. Doon din naman ako papunta. May tanong, dapat maitanong niya sa sarili niya, hanggang kailan ko titiisin? Kung hindi na rin siya nag-grow, hindi siya mag-function ng mabuti. Kasi nga, magkasalungat yung prinsipyo ninyo or yung tatak ng governance ninyo, magkaiba. So, dapat meron din siyang eureka moment na, I wanna stop Yeah. supporting this person. Diba? Mr. President, we're done. Sana may ganyang declaration. Mga ganon, no? Tapos kaya tayo Hindi, ng alam mo- declaration natin, alam mo, I no? am PAM, I am a Filipino, and I withdraw my support Oo, no? for Ganon. BDF. Pwede yun, ha? Pwede yun. Nice yan. Alam mo, isa pa nga sa inaasahan ko, May kinatay na bata sa likod niyo. hindi nandito kasi naglalaro kami siya. sa naglalaro pa yung mga bata. Bigay mo natin yung mabilis naman maging Ang bata cute na yung nakikipaghabulan sa yung isa Bata nakikipaghabulan sa counties. tatay. para makatulong sa may sale. May doon po sa community namin, nandun ang Gcash account. Gcash account. Huwag niyo na po idaan sa amin, i-recta niyo na po. Sorry. I'm sorry. Ayun, yun na. Basta excited ako sa Monday. Sa tingin ko, maganda ang bilis. Ang bilis ang ano. May nagtatanong ng vital stats mo. Sino? Sa ikaw? Wow. Ano ba kung saan? Naman ako, baka naman ikaw pa meron. Oo nga, ano BS mo? Kasi vital statistics, hindi BS as in bullshit. Bullshit sana sasabihin ko. Ano, parang cooking ka. Wow! So ano Cooking to? ka na, Oo. incan. Ikan, hindi yung bote na Coca-Cola. Pwede ba si Vivian Velez naging Miss Body Beautiful? Tama ba ako mga katete at saka mga ka-ebon-ebon? She's really so gorgeous. In-approach niya ako nakipagkamay kasi si Miss Talaga? Pebbles, parang magkakilala na sila. Oh. Kasi, sabi ko lang, hello po, you look gorgeous. Talaga. Sayang wala. Bawi ako man. Bawi. Kaya lang sa Monday, syempre, hindi na yung up close na gano'n. Miss Pam, pwede bang i-replay yung sinabi ni Mr. Scott
Reader. Nakapost din po yan sa ano namin sa page. Yung page po. interview niyang yun. Opo. At 5 minutes, almost 5 minutes lang po. Galing niya, no? And lumalabas yung, hindi tayo anti-America, pero lumalabas yung ginagawa nila talagang kakaibang operation para lang malinlang ang mamayang Pilipino. Una, yan nga, yung sa EDCA site, yung nakaumang na digmaan sa pagitan ng bansang Amerika at China. Pero ang unang-unang tatamaan at magiging proxy natin sa gera ay bansa mismo, ang bansa natin mismo Pilipinas. Tapos pangalawa, ito yung nabuko, ang nag-report po noon ay yung Reuters. Ibig sabihin, independent mainstream media to, na ang Reuters kasi naka-base, alam ko, sa United Kingdom or Canada o Great Britain, parang gano'n. So hindi siya commission story, wala namang gano'n eh. Hindi siya hindi siya bias, hindi siya pro-China. Kung nabasa, napaka-objective nung report na yun ng Reuters tungkol dun sa pag-demonize pag-demonize ng bansang Amerika sa Sinovac vaccine. Ulitin ko emphasize ko yung sinabi mo, hindi tayo anti-US. Hindi tayo Hindi anti-US. din tayo Hindi rin tayo hindi tayo anti-China. nagpapaka-pro-China. Hindi tayo anti-China. Kami po, tayo pong lahat ay dapat Pro-Filipino. pro-Filipinos and pro-peace for the country. At ito rin, sinabi ko na rin ito nakaraan eh. Diba? So, sa panahon ngayon, hindi na dapat natin tingnan yung kulay. Hindi natin tingnan ang kulay ng pula. Hindi natin dapat tingnan ang kulay ng dilaw. Hindi natin dapat tingnan ang kulay ng pink. O hindi rin natin, UK nga. At hindi rin natin dapat tingnan ang kulay ng berde. Kundi ang dapat tingnan po natin dito at ang dapat manaig ay ang kulay kayumanggi at kulay ng mamayang Pilipino. Yes, tama po yan. So, mahalin po natin ang ating bansa, ang ating kulay, at ang ating pagka-Pilipino. Hindi ibig sabihin nakikipaglaban tayo sa issue na ito, tayo ay pro-China, anti-China, anti-America, or whatever. Because yun yung laging pinipilit ng mga tao sa lahat ng mga nambibwisit sa comments niya, pro-China kasi kayo, funded kayo na ganyan. Naglabas tayo ng Gcash ng hakbang ng maisog. Ang sukat ang isasabihin sa'yo bakit ubus na ba ang funding from China? Makitid utak noon at saka umi-spin lang yun. Yung kukote ninyo, Makitid ang utak. kasing kasing sakit na po siya ng ingrown sa paa ko ngayon. Totoo. Hanggang ganun lang po ang utak ko. Good evening to everyone from Margaret Magsaysay. Never again sa Bangag at Kawatan, sabi ni Sia. Sampay. Hindi ko na nabasa. Ang dami nyo. The Mother's Hand, Duterte Forever. 1,326 ang nakamonitor sa atin. Oo nga, maraming salamat po. Dahil I think from Mang Maharlika, nandito tayo ngayon. For all we know, baka pang nakasabay pa tayo nagla-live din ngayon, Marlon. Eloy Macruz, hello po from Turkey. Hi Louie! Hello, Extraction. Garci. Hello Garci. Jetty, at least sinet ang expectation natin sa US. Oo nga eh. Ang problema po talaga, kukunti pa rin ang mga kababayan nating mulat at nagkakaroon ng awareness tungkol sa takbo ng politika sa ating bansa. Kaya po tayo bilang nakakaintindi at bilang may sub sa ating bayan, dapat magpakamaysog din po tayo. Maysog naman po talaga tayo sa ating pamilya. Dahil kaya nga tayo naghahanap buhay, kaya tayo nagkakaganito dahil sa ating pamilya. Pero tulong-tulong pa rin po tayo sa pagmulat, sa pagbigay ng mga ganitong klaseng impormasyon sa ating mga kamag-anakan, kaibigan, na hindi na po maganda ang nangyayari sa ating lipunan. Patuloy ho ang pagtaas ng presyo ng langis, krudo, bilihin, pero ang sweldo po ng mga ordinaryong trabahador o mga pobreng obrero na mga uring manggagawa ay wala ho nangyayaring pagtaas po sa kanilang sweldo. Speaking of pagtaas, Marlon, may statement ang Department of
budget, BBM. Okay. Na pinag-aaralan nito ang posibleng taas ng sweldo ng mga government employees Okay. this 2024. Oo. Pero sana ako lang ang hiling ko lang Marlon, maybe you will not like what I'm gonna say. Sana hindi nasakit yan yung mga appointees. Marlon, yung merong SG 30, 29, 28, dapat hindi na masakit ng increase na yan. Dapat po nakalimit na lang na dun sa talagang dun tayo sa PCO. Meron pa tayong SG 10, Marlon. Grabe, no? Imagine Tapos mo. contract of service pa yata ito. Yes. Magkano ang SG10? 15 something. 15,000, no? Ano mararating ng... Saan ang pagkakitaan mo? Sana Upa ka, may pinag-aaral ka, di ba? Baon ng bata, ang baon mo ngayon Paano sa kung eskwela, nagbibenta ka ng 100 bahay? pesos mo, wala nang mararating. gamit sa eskwela, Kaya yung iba nakakaisip gumawa ng masama. No? baon araw-araw, kuryente, Tapos ang Pamasahe. ginagawa ng gobyernong to, sa halip na gawa ng paraan, resolbahin yung ganitong klaseng nararanasan nating kahirapan, ang ginagawa nila, tinatakam tayo sa kakarampot na ayuda. Ang ginagawa nila, pinangkakampo nila, pinangaalingan nila yung ilang oras na concert ng mga artista. Na pagtapos ng concert na to, balik na naman sa pagkalam ng sikmura. Diba? Tapos patuloy pa rin ang napapaulat na nakawan sa pamahalaan. Patuloy na hindi sinasagot kung nasa na napunta yung 800 billion na unprogrammed funds, yung 90 billion na pondo ng PhilHealth, diba? And speaking of that, ipasara nyo na ng diretso ang POGO kasi tinuturo nyo sa isang mayora, probinsyanang mayora, ang espiya ng China. Bakit hindi nyo pagdudahan kung espiya ba si Michael Ma? Diba? Nasa tabi nyo na lang, nandyan na ang kayo nagpapakalat ng xenophobia. Tingnan natin, ano na ang ginagawa nyo sa Pogo sa Cavite, Pogo sa Mandaluyong. We have to wait for the opening ng session kung may gagawin talaga si Senator Risa, Marlon. Saka pa. Diba ang sinasabi niya na hindi iligtas ang Cavite Pogo, hindi iligtas ang Asa na? Wala pa Mamaya session. papangalanan natin yung ilang Pogo hub site po sa sa Mandaluyong. Pero alam mo, ang nakapagtataka, marami nang nananawagan na ipasara ang Pogo, pero ang PAGCOR tuloy pa rin. Alam niyo po, pag pinasara ang Pogo, nakita natin yung mga building na yun. Gawin nating hospital to. Di ba, no? Gawin nating hospital or eskwelahan. Kulang sa schools. Alam kung maayos lang talaga, kung nasa tamang direksyon ang sinasabing bagong Pilipinas government. Kung puro naman Johnson's wala. baby powder ang nasa loob, talagang Pinaganda mo pa, mabango pa nga yun eh. Sa bagay, kung panay naman ng pulburon, awas. diba? Diba? Nakakalungkot lang po. Nakakalungkot. Dagdag ko lang din, Marlon, sa pag-increase ng ganyang salary, siya nyo naman pinatigil yung performance-based bonus. Paano Marlon kung ako, empleyado ng gobyerno na sabihin na natin ang SG ko ay SG15. At yung SG15, sa SG15 na yan, ako ay nakapag-cash advance na dahil mag-e-enroll next month ang aking anak. Tinanggalan niyo ako ng performance-based bonus. Inaasahan niya yun. Na inaasahan ko sana nga yung pangbayad ko kung ano yung kinash advance ko. Ano mangyayari? Pero all out kayo sa pagbibigay ng ayuda. Bagay Pam, yung sinasabi mo, hindi malayo yan sa nangyari kay Ate Buntis at nararanasan ng mga kababayan natin tumanggap ng ayuda na kinaltasan. Yung 10,000 pesos na ayuda ni Ate Buntis, na kahit buntis, samantalang meron naman pila para sa mga buntis at PWD, ay pinapila nyo mula alas 8 ng umaga hanggang hapon. Diba? Tapos ang tinanggap na 10,000 pesos na inaasahan niya, ay nakatkong pa, 15% na lang po, 15,000 pesos na lang ang
ang natanggap nung ali at Hindi buti na lang. 15,000 1.5 pala. 1.5. I'm sorry. 1.5, di ba? 1.5 na and mabuti na lang sana nagkatotoo na binalik sa kanya. Sana. At sana Pero hindi nabalita. yung nagbalik na yun, ano na nangyari doon sa barangay officials at local officials. Miss Marie Sandoval, ako 1K lang ang nakuha. Oh, yun, no? Si Marie Sandoval. Oh. Tapos, yung panawagan natin na transparency, accountability, di ba? Lahat ba ng pinambigay nila ng ayuda ay merong nasa isang master list o nasa isang database para ma-check, lagyan ng portal, di ba? Para ma-check ko, pangalan Pamela Pedroche, tumanggap ka pala ng 10,000. Baka naman, di ba? Para ngayon, ang liquidation O mo liquidation, ngayon, yun na yun. Yung master balanse, list, di ba? database. Alam mo kay ito lang kay Speaker Martin Romualdez, nakasab ko na yung loob ko. Kay Speaker Martin Romualdez, buksan niyo po ang libro, baka maikampanya pa po namin kayo na maging presidente sa 2028. Pero buksan niyo ang libro, sabihin niyo sa amin, saan niyo nilagay yung unprogram funds, tapos makita niyo saan niyo ginamit yung budget per office ng mga congressman, ikakampanya po namin kayo maging presidente. Alam mo, Pam, nung Kaya lang, panahon ng imposible. pandemic, nung panahon ng pandemic, alam ko yung mga may trabaho, kinukuha nila sa, tama ba? SSS, kasi hindi tayo nakakuha. Uy, SSS, nakakuha SIS, ako. gano'n, di ba? Pero alam mo, nakuha ko noon, 8,000 lang. Dapat 10. Doon mo kinuha. Kasi may trabaho ka. Well, kasi formal yung employment ko noon. Yung iba kasi may trabaho pero informal. Yung maaaring konsultan, maaaring sideline, maaaring Yung mga racket. racket. Grabe hirap ng buhay noon. At naiintindihan natin noon, dahil sa Bayanihan Act, Yes. na inaprubahan ang pinagtibay ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso at nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte, maintindihan natin na naglabas ng ganito kalaking pondo kasi merong pandemic. Tapos na Yung pondo na yun ginamit sa ayuda, di ba? Ngayon, maglalabas ka ng ganitong klaseng kalaking pondo na wala namang, na para sa ayuda, wala namang pandemic. Marlon, at saka yung agreement na ginawa ninyo noon na pinirma ng lower at upper, siya yung dinidinig ngayon sa Kamara? Dahil gusto nyo lang Bakit hindi nyo dagin ang sarili nyo? Dahil gusto nyo idiin yung matanda na siya ang nag-ano ng budget, bububog. Yun na lang kay Speaker Martin, kung i-open nyo po ang libro, baka talagang maikampanya namin kayong maging Prime Minister. President sa 2028. Yung ginagawa niyong pang-ape kay Tatay Digong, nung kilabutan naman kayo, aminin nyo sa hindi na si Tatay Digong ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas na inabot ng henerasyon natin. Di ba? Hindi yung binabaliktad nyo, hindi yung ginagawa nyo siyang demonyo sa mata ng taong bayan dahil hindi nyo po mapapaniwala dyan ang mamayang Pilipinas. Saka matanda na yung mama. Sipin mo dapat nga nagpapahinga na. Dapat kung matino ang ginagawa nyo, wala na pong may sog na inilulunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa o iba't ibang panig ng mundo. Pero dahil nagkakahetot-hetot kayo at puro kabulastugan ang ginagawa nyo, asahan nyo po, hindi lamang po sa Pampanga magkakaroon ng may sog, kundi marami pa ho at sunod-sunod pa yan ang mangyayaring may sog kahit anong pagpipigil, paninikil ang gawin nyo. Puso. Alak pa, alak. Hindi na naubos Gusto ko pa. nga beer eh. Ay, gusto ko yung yelo. No, tingnan mo kami. Hindi mo Oy, salamat po sa 40K. 40K, thank you. Thank you. Hoping na by this month mag-45 tayo. 45 sana. Sana. Thank you sa mga subscribers, sa mga nagtitiwala, sa mga natutuwa ako sa mga nagko-comment. May mga tumatawag ng katete. May narurong Ebon, spelling pa. yung iba ho, dahil parehas kami Bisaya, Pilip ka, matigas ang dila, kulang na lang, pressure cooker. Ang nasabi, katite. Hindi ko ina-expect na ipopronounce mo. Akala ko nga Bisaya, i-spell matigas mo lang dila. Dabaw man ko, di ba? Nakatete, mga ka-Ebon, maraming salamat sa inyo. At napagtsatsagaan natin si Pamela. Oo, kainis ko. Ako na lang palagi. Pab, no?
Ako sincerely maraming salamat. Opo, maraming salamat din po Kasi, sa... di ba, nung sinimulan natin to Marlon, lagi ko lang sinasabi, sino yung ba gusto mo balikan? Sige lang, Pop. Kuha. Mukhang maganda yung sabi. Yung lagi ko lang sinasabi bago tayo magsimula ng vlog na parang, kayo ang humarap, kayo yung front, ano lang ako, audio lang ako sa, behind the camera. Kasi hindi ko nakikita talaga yung sarili ko na papatok or okay, matatanggap. Hindi ko talaga, Actually, dapat may portion tayo dyan, no? Paano na, si third floor Ano na studio? po? Oo, gawa gawa tayo tayo, ng gawa. Yung hindi naman tayo Siguro mag-political. pag naka 100, tayo? Wag muna tayo mag-political. Siguro pag naka-silver play button na 100K yun. Ma'am, basahin ko to ha. Si Vincent Seve, Nice. sabi ni Vincent Seve, Nice. 353 million US dollars reasons kaya si Bangag ay bumalintong kasi meron siyang contempt of court sa US. I don't care. Gawin mo yung dapat mo gawin. Kung may dami-dami mong kaso, hindi ka dapat naging presidente pala. Kung gigigil ako sa... Alam niyo sa 2025 election, Marlon, yun sa lahat na magpa-file, dapat magpakita yan ng NBI clearance ka agad-agad habang Drug nagpa-file. test result. Drug test result na made by a credible private laboratory. Kasama sa application. Hanggat maaari nga, pati diploma na. Oo, pati dapat isama na po natin si Mr. George Garcia ng COMELEC na mag-submit din ng NBI at saka ng kanyang drug test. Ay, naku, Ang dami nyo nakakainis. magagandang may nag-aaway. Meron Nag-aaway. Hindi nakikipag-away. yata. Dapat ako lang yung mainit ang ulo. Dami. Thank you sa inyo. Meron tayong 1,200. 97. Nilaglag mo naman yung 97. Sorry naman. Teka lang ha. Baka may makakalimutan lang. Hello po, from Malaysia. Hello. Ka-Ebon. So, yung iba mas gusto nila Team Ebon sila. Team Ebon. Paano po yung Team Tete? Ay, ang Mia. Missing in action. Sino missing in action? Ano ba to? Yung mga pupunta po ng Yung Dong Gonzales. Dong Gonzales. Okay. Meron daw doon. May pinamimigay daw na 5 kilong bigas. Pati yung yung governor ng Quezon. Si Suarez, si Jay, Sobrang Congressman Jay. bigat Tama ng ba? loob Sorry. ko sa Yun. parang feelers. Tapos, alam nyo may nagsabi sa akin, yung mga taong nagagalit kay Tatay Digong. Sila itong mga konektado sa sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Kasi parang gusto nilang marami yung sindikato ng ipinagbabawal na gamot yung nabuo. At ngayon, yung iba naman dito, itong mga magagaling na politikon to, karamihan dyan nasa narcolis ng Pangulo. And we'll see, may hangganan naman ng lahat. At paulit-ulit natin sinasabi, ang kasamaan ay hindi mananaig sa kapatid. Tanong nila ako, KK, kung Ilocana po ako. Ilocana po ako, hindi po ako Kapampangan. Pero napaka-fluent po. Natuto kasi kaming magkapampangan, kaysa mas natuto kaming mag-Ilocano. Pero Ilocano po ang father ko, Tagalog si mother. Pero kung saan kaming probinsya, halo ng Ilocano at Kapampangan, pero mas natutunan niya. Ako naman Kabitenyong Dabawenyo. Pero, nung magulo na ako kasi nung 1979, sa Davao City ako pinanganak. Noong 1979, dito na ako kami sa Manila. Problema ko, hindi ako fluent, hindi ako marunong magsalita ng Bisaya. Kasabot magbinisaya pero gamay-gamay lang po. At kapag kagamay, dilid ako. Nagpintas pala si Miss Pam. Ano pintas? Madi? Pintas. Secret! Mga ka-Ebon, pinag-tripan na naman ako ni Pamela. Ano yung mapintas? Pintasera. Hindi. Pintasera? Ay, hindi pintasera to, mataray lang to. Suplada lang to. Pero ang bait na kaibigan niya. Katunayan siya magbabayad ngayon. Sakit ng ulo ko. Sobrang sakit Ano ng kilala ulo ko. Kasi sakit-sakit ng joints ko. Para ako magkakasakit. Paalam na nga tayo. Wow, bago ang mic nila. Opo. Ayaw.
gigigil ako sa'yo. May phone nito, may na-order. Bakit pakita ko? Oo, Para ka-order ako siyang ng phone. ka. Para dun sa game. Hindi, saka yung phone. Para yung laway Ikaw lang naman ang malaway. Oh, lagyan. Para ano to eh. Dapat dito yung background music na Jumbo. Ang ganda sana pero sukla. Ayan ho talaga. Yan tawag ho dyan, ate ba yun si kuya? Ang tawag po dyan, suplada appeal. Alam na yan, suplada appeal. Alam nyo, minsan gusto ko, pagising ko sa umaga, ay hindi, minsan wini-wish ko ano na lang, jumbo hotdog na lang. Bakit? Para pagising ko sa umaga, kaya ko na. Tawa ko rin. Tawa ko rin. Joke yun sa TikTok. Tawa ko rin. Tawa na ba kayo dyan? Tawa na ba kayo dyan? Pagbigyan nyo na. Nawala na kanila, bilog ang buwan eh. Pagising sa umaga, kaya ko na. Jumbo hotdog. Nalasing na ako sa ininom natin. Grabe, isa lang. Ayoko na. Hindi na tayo Hindi. gagawin. Oo nga, Pam. Nung nasa HQ kami, hindi uminom si Pam. Oo nga, ba't yung bigla kang... Ayoko. Hindi, umiinom ako. Sir Marlon, purification. Maraming purification sa Imus, Cavite. Opo. Nag-Imus po. Pero hindi ako iinom kapag hindi ko trusted ang kasama. Napakaraming ganyan, nag-iisa sa HQ. Huwag niyong Sparkles, dabaway niyo ako. Almendras boy po ako. Almendras, iba. Ang kwela din si na Madam Ansel. Sa Anabu. What's Anabu? Ano ka na po? Anabu. Ang ganyan ang idungdong kahanga sa sa Pilipinas. Iba-iba yung lengguwahe. Pero kapag para sa bayan na at para ipaglaban na yung mga naapeno, dumarating ang time na nagkakaisa tayo. Maraming dialekto. Pero kapag nagkakaisa na, isa lang ang ginagamit natin. Yung Tagalog at saka isang sa Imus pa rin Anabu. Anabu Cavite, Anabu Cavite. Sorry po. Anabu Cavite. Maya ako mag-reply, medyo busy pa. Real talk, dito sa amin, binoto namin si BBM because of Sara, not because of Gloria, dahil solid Duterte talaga ang Pampanga. Salamat kay Tay Digong sa regalo mong Clark International Airport. Sabi ni Kaluguran ka pa. Marzel Smile, ICC is coming to get you. Oo. Ang may sabi kanina doon sa binasa ko si Rodsky Gonzales. True. Ang dami pong nagawang project ni Tatay Ay, si Digong. Miss Waray-Waray OFW. Hello po. Ay, hello po. Taga-Spain Miss si Waray-Waray, OFW, Spain po kayo, Waray-Waray. tama. Spain. Hello sa... anong hello ng Ola? Waray. Hola. Waray Upay. Di ba? Waray-Waray. Oo. Ang nanay ko kasi taga Burungan sama. Kaya Waray-Waray mga taga German. Waray-Waray. Kamusta po? Matatapang Waray. Tapang Waray. Hello po, Waray-Waray. Ang ganda ng interview niya kay kay JM. Kaya hindi na natin nasunod. Actually, plano ko yun na medyo light tayo kay Agent Morales. Pero since natakil niya lahat, ang galing niyo po, ma'am. Kamusta po sa mga taga-OFW? Hindi po divided na tayo dahil kay Sir Marlon, may kay Edmund, at may katete na. Let's blame him. Di ba? Ang hilig yung ganyan. Friendly, ito ang tinatawag na friendly competition. Kailangan mo yung tete at saka yung Edmund. Siyempre, di ba? Dito ako. Nakatawa ako sa comment. Hello po, katete po ako. Hello po, ka-ebon po ako. Atong din kayo eh. May Siyempre. may katete, may ka-ebon. Merong gusto, isang umaga jumbo hotdog. Ito ate, gagawa ko ng short video. Abangan nyo. Isang umaga gusto ko jumbo hotdog na lang ako. Yung mga nasa abroad, anong oras sa inyo? Uy, matulog na nga kayo. Gigigil ako sa inyo. Shoutout mga nandito, live chat. Ramdam ko na yung lakot sa mukha ko. Kasi nga siguro si Dam kaya tungga ng tungga. O nga, may nagtanong, kapag ka tubaba o kaya lampanog ang nandun sa baso, tirahe kayo. Huwag ka lang may nalalason sa lambanog, no? Bakit?
May ganun may mga nare-report sa bandang Laguna yung Batangas. Paano nga po mga katete, mga Baka kaya? kerosin yung Hindi, parang mali yung preparation Ano yung sa or fermentation? na-contaminate Baka- sa fermentation. Kaya lang ang tanong nga, dahil nga, alam mo yun, alcoholic yung ina natin, nanay ng sinumulong. bayan, dahil napakabuting ina niya, napakabuting ina mo, tumitira rin kaya siya ng lambanog sa katuba. Ay, ano natin, let's give it to her na social ano na yan eh. Hindi na social yun. Ah, Social yun. social security system na yan eh. Oo. May naghahanap na sa akin. May? May Okay, naghahanap. okay. Sige. Therapy raw siya. Hindi, may isang meeting pa ako. I'm sorry. Sorry. Okay, we have to go. Ako po si Thank Pam. you. Ako si Marlon. Don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. At syempre, yung DSA na may jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Don't skip. Maraming salamat po sa ating 40 mil is 40. 40,600 subscribers. Kay Maraming PH salamat. Updates, thank you. Kay Ma'am Marlica, thank you sa lahat po ng ano. Thank you. And mabuhay ang mga katete, mabuhay ang Kaebon. At syempre, ang original, Marlon. Ang ka-third floor. Yun, ang ka-third floor dragon. So, mamili po syempre. kayo. Saan po kayo doon. Pero wala po sa choice ang jumbo hotdog. Mag-ingat po ang Thank you. lahat. At syempre, belated happy birthday kay Senator Bongo. And happy Father's Day po. Happy Father's Day. Bukas Happy po. Father's Thank Day you. sa'yo, Happy my Father's friend. Day sa mga kapwa ko tatay at sa mga nanay na naging tatay ng kanilang tahanan, sa mga ate o sa mga bunso na naging tatay rin ng kanilang tahanan. Happy Father's Day. Happy Father's Day Manatiling po sa ligtas po ang lahat at gabayan tayo lagi sana ng Panginoon. Wala Thank tayo you. wala po kami bukas. Let's celebrate. We will let you celebrate. We'll try. Hindi ako hindi, wala naman dito yung mga anak ko Oo nga pala, nasa At saka, Canada. At least- honestly, hindi ako niniwala sa ganyan. Kaya lang, we need to, we need to, It's a commercial thing for you, right? oo, But then of course, you have commercial to, thing to, you pero- give it to those who believe it. oo, And kaya nga binibigyan, especially- binabahan. At saka, hindi natin dapat ipagdamot yung mga Yes. ganitong klaseng okasyon Yes. sa mga naniniwala, lalo at tungkol ito sa pagmamahal sa isang pamilya. Sa isang ama, sa isang ina, sa mga anak, at sa lolo't lola. Sa mga pinsan ko, sa kapatid ko, kay Attorney V, kay Tata Ray, yung mga Attorney tatay Vic, Senator namin. Vic Rodriguez po, Happy kay Tata Father's Ray Day po sa Briones, inyo. kay Tatay Digong, Oh, kay Mayor Baste, yan. ah, Kay Rep Pulong. Rep Pulong, oo nga no, kay Okay, Representative Pulong, let's give it to him. Kay BBM, Happy Father's Day po. kay, opo, sige po. Happy Father's Day. He's a father and he's the father of this family. Opo. Happy Father's Day, sir. Opo, Happy Father's Day po. Thank you, guys. Thank you, Lord. Bye. Bye.